Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ako po ay nagagalak sapagkat tayo po ngayon ay magkakasama-samang magpupuri sa Panginoon. Amen! Amen! Pwede ko po bang anyayahan kayo na lahat po ng member na nanonood po ngayon sa inyong tahanan ay tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay sama-samang magpupuri sa Panginoon. Amen! Sige po, kung nakatayo na po kayong lahat, pwede po ba na malakas na balakpak sa Panginoon ay ating ibigay? Hallelujah! Yes, hallelujah! Amen! Woo! Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwi-tuwi na. Ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwi-tuwi na. Iniibig kita, o aking Diyos na pupuri, sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos na pupuri, sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko, ikaw, kayo lang po. Kalakasan ko. Amen. Yes, come on, sing to the Lord. Iniibig. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwi-tuwi na, sa tuwi-tuwi na, sa tuwi-tuwi na, ikaw lang. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Tunay na ang katapatan mo, Panginoon, ay amin pong nararanasan. Hindi lang namin nababasa, kung hindi, Panginoon, nararanasan namin ang bagay na ito sa bawat araw. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Kulang ang lahat ng mga salita, kulang ang lahat ng mga tula, Panginoon, para sabihin ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y dapat aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin.
lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tayo po ay manalangin. Oh, hallelujah. Lord God, we give you praise. We worship you. Lord, we lift your name on high. And God, we bless you. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Panginoon, ikaw po ay patuloy naming tinataas sa aming pong mga buhay. And Lord, kasabay po nito ang aming pasasalamat sa pagkakataon na muli ay ikaw po ay aming masamba, mapapurihan, Panginoon, sa mga oras na ito. Thank you for this precious time of worship that you're allowing us to experience, Lord. And Panginoon, hayaan niyo nga po na magpatuloy kami na itaas ka sa amin pong mga buhay. For we can worship, we can give thanks because of who you are in our lives, Lord. Because we know kung sino po ang aming Diyos na amin pong pinaglilingkuran. Panginoon, maraming salamat po. And Lord, sa umaga po na ito, Lord, patuloy po ang mga nangyayari sa amin pong kapaligiran, Panginoon. The world is shaking. We are living in times of uncertainty, Panginoon. But then again, Lord, one thing is for sure, that you are our living God, Panginoon. You are the blessed hope, Panginoon. And Lord, we just continue to cling to you, Panginoon. Lord, kumakapit lamang po kami sa iyo at sa iyong mga salita. Panginoon, hayaan niyo po na itong presensya na amin pong nararanasan
natin ngayon ay patuloy pong maranasan sa lahat ng mga puso, sa lahat ng mga tahanan na nakikinig, Panginoon, sa mga oras na ito. God, let the same Spirit that you have poured down upon each and every one of your leaders today, Panginoon, be the same Spirit na maranasan ng bawat tahanan, Panginoon, ng mga nakikinig sa mga oras na ito. Panginoon, fix our eyes on the things not of earth but on the things of heaven, Panginoon. And Lord, hayaan niyo nga po na today, as we listen, as we partake, Panginoon, doon po sa iyong salita na hinanda niyo po sa amin ngayon. Lord, prepare our hearts, O God. Lord, hayaan niyo po na maging matanggap po namin ito ng buo, Panginoon. Ano man yung hinayag mo at ihahayag mong mensahe, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. God, let it be relevant, let it be pure, Panginoon. And Lord, let it be powerful. Lord, hayaan niyo po na bukas ang kalangitan sa mga oras na ito at patuloy ka pong makagalaw, makakilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isang nakikinig sa mga oras na ito. Panginoon, maraming salamat po. We just want to give back to you, Lord, all the glory, Lord, all the praise. Yours is the kingdom, God. Yours is the splendor, the majesty, the power, God. Lord, sa iyo lang po ang lahat ng mga ito. Kaya naman, Panginoon, ito po yung aming panalangin, ang iyong presensya na patuloy na sumama sa buhay ng bawat isa sa mga oras na ito. Lord, to you alone we give back all the glory and all the praise. In Jesus' name we pray. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Welcome po to our online Sunday service. And of course, thank you rin po for welcoming us to your home sa mga oras po na ito. I pray that all of us are ready to receive what God has in store for us today. So, get your Bibles, get your notebooks or your phones to jot down ano man yung matatanggap natin ngayon. For I believe that we will be receiving a lot from the Lord. We will be receiving His Word, His favor, His instructions to us. Kaya better kung tayo pong lahat ay handa na. Amen? Kaya naman po sa umaga na ito, atin pong pasalamatan ng Panginoon sa buhay ni Brother Al de la Rosa na siyang maghahayag ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Al. A blessed Sunday morning po para sa lahat na naka-tune in. Today is May 24. Nasa 9th day na po tayo ng ating MECQ. Medyo gumagaan konti ang buhay natin. Pero at the same time, kailangan po sumunod pa rin tayo sa pinag-uutos ng ating gobyerno para man ang buhay natin ay maging ligtas po sa sakit na kumakalat. Last Monday, I went to my office para po pumirma ng bagong working arrangement. Habang ako po ay bumabiyahe, nakita ko po na talagang marami na sa ating mga kababayan ang nasa labas ng bahay. People really want to go out from their houses to make a living. Pero dapat po ingatan din natin ang mga sarili natin. Let us maintain the physical distancing para din po yun sa ating sariling kapakanan. Ngayon pong umaga, tatalakayin po natin ang buhay at pananampalataya ni Job. Kung hawak niyo po ang inyong mga Biblia, makibasa po kayo sa akin sa Job chapter 19, verses 25 to 27. Job chapter 19, verses 25 to 27. Sabi po rito, I know that my Redeemer lives, and that in the end, He will stand upon the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. And verse 27, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and no another, though my reins be consumed within me. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Kung ating pong nabasa at napag-aralan ang kasaysayan ni Job,
Si Job po ay isang mayamang lingkod ng Diyos. Job is a wealthy man with an upright character, and Job really loves God. Yet, in spite of these things, God allows Satan to test him. Hinayaan po ng Diyos na subukin ni Satanas si Job. Lahat po nawala kay Job. His possessions, his wealth, his crops, his children, and even his health was taken from him and were destroyed. But in spite of everything na naranasan po ni Job, he refuses to give up on God. Hindi po siya sumuko. Hindi niya isinuko ang Diyos. Hindi niya isinuko ang kanyang pananampalataya. Kaya po sa umagang ito, ang pamagat po ng ating pag-aaralan is all about the faith of Job, a faith that rises above discouragement. He refuses to give up on God, even though he does not understand why these things happen to him. Hindi po talaga niya naunawaan sa kabila ng kanyang pagmamahal sa Diyos, sa kabila ng kanyang paglilingkod, nangyari pa sa kanya yung mga bagay na yon. Tayo rin po sa buhay natin, we too must understand and we must trust God when we are undergoing these difficulties we face. The life of Job teaches us to trust in a living Redeemer. Ang buhay po ni Job ay nagtuturo sa atin na tayo magtiwala sa ating buhay na tagapagligtas. Above all the trials and discouragement of life, manatili po tayong magkaroon ng confidence sa ating Panginoon. Our message objective for today is to help the people of God to put their total trust in Christ and let Jesus live a believer above all the discouragement in life that we may feel. Discouragement, ano po ba yung discouragement? Discouragement is an act of disheartening, to restrain or a depression or pessimism. Kawalan ng puso sa isang bagay na kanyang ginagawa o sa mga bagay na kanyang naranasan. O wala nang pagtitiwala o nagiging negatibo na siya sa kanyang sarili. Yun po ang discouragement. Lahat po ng bagay na yon, mas matindi pa, ay naranasan po ni Job. Sa pagsasalarawan po, meron pong isang lalaki. Ang kasaysayan po ito ay nangyari po sa Kentucky in the United States. A man sitting on his porch in Kentucky in US. He recently retired from his service to the post office. He was sitting there when he received his first Social Security check. Kariretiro lang po niya at habang siya nakaupo doon sa terrace ng kanyang bahay, dumating po yung check niya for his Social Security, for his pension. The man is very discouraged. Kahit po dumating na yung first pension niya, yung check niya, discouraged po siya. Bakit po? He thought to himself, is this what life is going to be from now on? Ito na lang ba magiging buhay ko mula ngayon? Uupo dito, tapos maghihintay ng cheque na darating for my pension. So nag-isip siya. At sabi niya, hindi ito ang buhay na ninanasa ko. Hindi ito ang buhay na dapat para sa akin. So, he has done everything he could, everything he wanted to do, until he was able to open his own business, a restaurant business. Hindi po siya nanatili sa kanyang kalalagayan at alam niya na mayroon pa siyang magagawa. Sa buhay po natin, yung nararanasan natin ngayon, hindi tayo dapat manatili kung ano man yung nararamdaman natin. Dahil alam natin sa sarili natin bilang mga anak ng Diyos, mayroon at marami pa tayong magagawa. Like Job.
So this man was able to open up his own business sa isang restaurant. At ngayon po, yung business ito ay kilalang kilala sa buong mundo, hindi lamang sa lugar ng Kentucky. And this is the famous Kentucky Fried Chicken. Now, here was a man who did not allow himself to be defeated by discouragement. Si Job po ay isang tao na hindi niya pinayagan na magapi siya ng mga pag-aalinlangan sa buhay, his discouragement. Sa mga nakaraang araw po natin, sa mga nakaraang buwan, we faces many discouragement. Lalo na po nung mga unang-unang araw ng ating enhanced community quarantine, ang dami po nating naiisip. Lalo na yung mga kababayan natin na hindi na makapasok ng trabaho, wala lang pagkukunan ng pambili ng kanilang pangangailangan sa araw-araw because of this unexpected pandemic. Let us try not to be defeated by discouragement for what had happened. Hindi lang naman po tayo apektado, hindi lang tayo mga anak ng Diyos, kung mas marami pang ang tao sa labas na talagang apektado. Tayo po, dahil naniniwala tayo na isusupply ng Diyos yung mga pangangailangan natin, we are able to pass yung pong mga kahirapan. At ngayon, medyo gumagaan ang buhay from susunod na linggo, we are going through GCQ. Maaari na tayong lumabas, magtrabaho, kumita para sa ating pamilya. Look on what we had and deal with it. Maintain our confidence in the Lord. Kung ano po meron tayo sa ngayon, tingnan natin yon. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Let us maintain our confidence in God. In doing so, God will demonstrate to us our duty in passing through the valley of life. Kapag po tayo patuloy na nilalagak natin yung ating kumpiyansa sa ating Diyos, ituturo po sa atin ng Panginoon kung ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin para po malagpasan natin itong mga problema natin sa buhay. According po sa isang writer, si Henry Blackaby, ang sabi niya, when God asks you to do something you cannot do, you're facing a crisis of life, a crisis of belief. Ito po ay naranasan ni Job. Nangyari ito sa kanyang buhay. At ngayon po umaga, ito po ang bibigyan diin natin kung papaano ba napagtagumpayan ni Job yung mga discouragements sa buhay through his rising faith. Sa kabila po ng matinding dagok sa buhay niya, hindi po siya nawala ng pag-asa bagkus lalo pang tumindi yung pananampalataya niya sa Diyos. Job had to answer the questions involving the crisis of unbelief. Marami pong tanong ang dapat sagutin ni Job habang siya'y dumadaan dito sa problema ng kawalang paniniwala. Kagaya po ng, do I trust God in the middle of these trials that I'm going through? Ang sabi ni Job, kailangan ko ba bang magtiwala sa Diyos dito sa mga bagay na nararamdaman ko sa ngayon? Like losing my crops, my livelihood, my home, my children, my health, and my reputation. Ilan po dyan, tinatanong din natin sa ating sarili. O pangalawang tanong, ang sabi ni Job, or do I curse God and end it all? O sumpain ko na lang ang Diyos at wakasan na ang lahat ng bagay. Job had stated his despair and helplessness in life. Dito po sa chapter 19, dito natagpuan ni Job yung kanyang pananampalataya sa mataas na kalalagayan. Before this chapter, sa chapter 18, Job suffered struggle. At sa chapter 19, he found his faith. At after po ng chapter 19, sa chapter 20, Job become objective.
But when Job hits the bottom of the pit of humiliation, he has no place to go but stand up and look up. Nung dumating na po sa punto na narating ni Job yung pinakamababang kalalagayan niya sa panahon na siya'y sinusubok ng Diyos, wala pong ibang lugar na pupuntahan si Job kung di ang tumayo at tumingin sa taas. Mga kapatid, if we are experiencing the same thing as Job, siguro hindi pa naman natin naranasan kung ano yung naranasan ni Job. Napakasakit po kung iisipin natin yung mga bagay na nangyari sa kanya. Yun lang sugat sa katawan ni Job, the very skin disease na dumapo sa kanya, ayon po sa mga doktor, it is very painful. From the tip of his toe to the top of his head, mayroon siyang sugat. At yung sugat niya talagang pag pumutok, kumakalat sa kanyang buong katawan. Hindi pa naman natin naranasan yung mga ganong bagay. So ang sabi nga, but when Job hits the bottom of the pit of humiliation, he stand up and look up. His stance is represented by his unshaken confidence in God. He deals with the recognition that he will never be vindicated while he is still alive. Si Job po ay naniniwala na hindi siya magiging talunan habang siya'y nabubuhay. Pinanindigan ni Job na darating ang panahon, ililigtas ako ng aking buhay na tagapagligtas. He was discouraged but not defeated. Job knows that there is one he can trust in the difficult experience of life. Alam po ni Job na mayroon siyang isang pwedeng pagkatiwalaan kung nararanasan niya ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay. The Bible clearly shows us that in the midst of this crisis of belief, Job chose to trust God. Sa kabila po nung siya'y nasa gitna ng mga ganitong matinding pagsubok, mas pinili po ni Job nang siya'y dumadaan sa problema ng kanyang paniniwala, mas pinili ni Job na magtiwala sa Diyos. Mga kapatid, after this pandemic, our life would be meaningful. O tinatanong ng iba, ano na ang buhay after this pandemic? Pero para sa akin, personally, ang buhay after this pandemic, pag napagdaanan natin to, mas lalong maging makabuluhan ang buhay natin. Who know that maybe this event prepares us for the great return? Sino po ang makapagsasabi na ito pong mga pangyayaring ito sa buhay natin, ito yung magiging daan para maihanda natin ang ating sarili sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Marami pong mga kasaysayan sa Biblia, mga events sa Biblia na bago ipakita ng Diyos ang kanyang kalawalhatian, may mga bagay na o may mga tao na sinusubok muna siya kung hanggang saan ang pananampalataya. At kapag napagtagumpayan ng mga taong iyon, sila po ay pinagpapala ng Diyos. Maybe this is our preparation for the long-awaited day of our life, the coming of Jesus Christ. Pagkatapos po ng chapter 19, in chapter 20, he became objective in his faith. Mas lalo pong tumindi yung pananampalataya ni Job. Even if he may have some low points, yet his faith is an inspiration and provide a way of transcending life crisis. Nakuha niya po niyang pagtagumpayan yung krisis sa buhay niya. Job walked in the light of spiritual perception that he anticipated that the Redeemer will come. Yun po bumagsak man si Job, pero hindi siya nanatili sa kanyang pagkabagsak. Dahil alam na alam niya
kapag napagtagumpayan niya lahat ng bagay na yon, he will see the Redeemer face to face. Job hold for hope in facing suffering and losses. Nanatili po siyang nakahawak sa Diyos habang hinaharap niya yung mga paghihirap at mga kawalan sa buhay. And this hope grew out of a personal relationship with God, so rich and so real that he must surely extend beyond the grave. Yung pong pag-asa na yon ay lumago sa buhay ni Job dahil sa kanyang personal na relasyon sa Diyos. Mga kapatid, kung ang personal po nating relasyon sa Diyos ay talagang ganun kataas at talagang lagi nating sinasaliksik ang kanyang presensya, yung pag-asa po na hinahanap natin sa buhay ay mararanasan natin napakayaman at napakatotoo. And kahit dumating pa yung kamatayan, hindi natin susukuan anumang pagsubok sa buhay natin. Now, how the faith of Job rises above discouragement. Papaano po ba lalong tumaas yung pananampalataya ni Job sa ating Diyos sa kabila po ng matitinding pagsubok sa buhay? Ito po yung mga dahilan. Meron po akong 4 na puntos na gustong dalhin sa inyo sa umagang ito. Number 1, because of His assurance for a living Redeemer. His assurance. With a burst of renewed faith in God, Job made this assertion in the face of approaching death. Sa kabila po ng alam ni Job na pwede siyang mamatay dahil sa sakit na kanyang taglay-taglay nung panahon na yon. Pero inisip pa rin niya sa kanyang sarili yung kanyang kaloob-looban na siya'y naniniwala na ang kanyang pananampalataya ay maaring baguhin ng Diyos. At alam niya na makakapiling niya ang tagapagligtas. At alam niya na buhay ang ating Panginoon. Job, at this point, clearly understand and very certain that this Redeemer lives. Doon po sa verse 25a. Ang sabi ni Job, I know that my Redeemer lives. At one point, Job desires to express the utmost confidence in God. Kahit po hindi niya maintindihan yung nangyayari sa buhay niya, yung hirap na nararanasan niya, at one point, sa isang punto ng buhay niya, nagkaroon po si Job ng pagnanasa na ipakita kung gaano siya katiwala sa Diyos. Yung mga kaibigan niya might accuse him of hypocrisy. Mga kaibigan niya po yun. No? Or they might charge him with lack of piety. Sinasabi nila kay Job na hindi naman siya talagang makadiyos. Wala siyang alam sa mga bagay na patungkol sa Diyos. And he might not be able to refute all the things he said. Inakusahan siya ng mga bagay na hindi totoo. At wala siyang magawa. Wala siyang magawa na ipagtanggol yung sarili niya. Wala siya sa kalalagayan na makipagtalo pa sa kanila. But Job remained fixed in his position. Nanatili po siya sa kanyang kinalalagyan. And with this firm confidence, he would support his soul. Bakit kailangan, iniisip ni Job, bakit kailangan bumagsak ang aking pananampalataya? Hindi kailangan bumagsak ang aking pananampalataya sapagkat ang kaluluwa niya ang nakasalalay dito. Ang kapatid, isipin po natin na darating ang pagsubok sa buhay. Kagaya nga nitong naranasan natin ngayon, this is unexpected event. Pero sa kabila po ng mga bagay na to, huwag po natin ipagpalit yung mga nararanasan natin
para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manatili po tayong nakatuntong sa pinakamatibay na tuntungan ng pananampalataya ng paglilingkod sa Diyos. Job was racked by pain, maligned by both Satan and people. He then mounted in spirited confidence the future vindication of his cause. This is what we call a magnificent burst of faith. Si Job po, sa kabila ng kanyang mga naranasan, nanatili pong mataas yung kanyang spiritual na kalalagayan at ipinaglaban niya yung dahilan ng kanyang pananampalataya. Ito po yung tinatawag na the magnificent burst of faith. Yung pong nag-uumapaw na nilalaman ng puso niya na gustong sumabog. Iyon po yung pananampalataya niya. This is the voice of faith. Ito po ang boses ng pananampalataya. Sa Old Testament po, my Redeemer used 44 times. Redeem means to claim a person or thing, to free or to deliver. Sa Old Testament din po, ang ibig sabihin ng Redeemer, it is a kinsman, close relationship, whom stands in defense of a brother. Ang Redeemer po ay isang malapit na tao sa kanyang kapatid at handang-handa siyang ipagtanggol anuman ang mangyari. A Redeemer is a person who provide legal preservation or legal protection for a close relative who could not do so for himself. Tagapagtanggol. A Redeemer is a brother who is willing to stand and willing to shed his blood. Sa Proverbs 23:11, inihula po iyan. And that prophecy fulfilled in the atonement of Christ for our sin. Yun po yun ang sinasabi ni Job that I know my Redeemer. This is the realization of Job. Job will die. Maaari po siyang mamatay. But his Redeemer lives on as his defender, protector, and vindicator. Kahit po siya mamatay, naniniwala pa rin siya na ang kanyang tagapagligtas ay mananatiling tagapagtanggol niya, yung kanyang maaasahan, at yung magpapawalang sala sa kanya. His friends charge him with ignorance and vain knowledge. But for he knows that is for good purpose. Kahit po inakusahan siya ng mga kaibigan niya ng maraming masasamang bagay, inisip ni Job at alam na alam ni Job ay ito ay mayroong mabuting dahilan. He knows Christ will be his Redeemer and he will live even though he die. Naniniwala siya, mamatay man siya, mabubuhay siyang muli. Pangalawang punto po, Job's faith rises above discouragement because of his anticipation or a living rain. Verse 25b po. And then he shall stand at the latter day upon the earth. Sabi po ng isang author, si David McKenna, the eyes of the faith stay wide open. Ang mata po, ang paningin ng pananampalataya ay laging bukas. Job advances to a vision of incarnation. I know he shall stand. Naniniwala si Job, natatayuan siya ng kanyang tagapagligtas. Kaya lalong tumaas yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Anticipation, this is his confession. He shall stand. The one who undertake the cause of another will stand up. Yung pong tao na ipinagtatanggol ang kapakanan ng iba ay mananatiling nakatayo.
Despite the despair of his heart, Job believed that no matter how others saw his life presently, God would have the last word and finally vindicate him. Naniniwala kasi si Job na despite doon sa mga naranasan niya, God would have the last word for his life. Ang Diyos po pa rin ang maghahari sa kanyang buhay sa darating na panahon. And finally, pawawalang sala siya. Anticipation, this is his comfort. At last, sabi niya. Job knew that in the end, God would stand like a witness for a dependent in a court of trial. Tagapagtanggol. And would testify that he is innocent. Alam na alam ni Job na ipagtatanggol siya ng Diyos at patutunayan ng Diyos na siya ay inosente. Hallelujah. Pangatlong bagay po, kung bakit yung pananampalataya ni Job ay lalong tumaas sa kabila po ng mga discouragements sa buhay. Number 3 is assertion or a lasting realization. I know, sabi niya, I know that I shall see God. Hindi lamang po alam niya that his Redeemer lives, but he knows that he shall see God. Makikita ng Diyos, makikita niya ang Diyos face to face. Here is an affirmation of faith in the resurrection of our spiritual body. Totoo po yun, naniniwala siya na mamatay man siya sa physical flesh, bubuhayin muli ang kanyang katawan bilang isang resurrected body. And this event happened, this hope happened upon the resurrection of Jesus Christ. And this resurrection affirmed and authenticate the emerging hope of Job. Ang pagkabuhay pong muli ng ating Panginoong Hesukristo ang nagpatunay at talagang nagbigay ng katotohanan doon sa pag-asa ni Job na makikita niya ang Diyos. Sabi niya, after my skin is destroyed, in the future, I will be dead. My life will be taken away. And his skin will be decomposed. But Job believes that he will live again. Sa atin din po, mga kapatid, mabulok man yung katawan natin, mawala man tayo sa mundong ito, maghawakan po tayo sa sinasabi ng Biblia na tayo muling mabubuhay. So huwag po tayong mawala ng pag-asa. Let our faith rises above discouragement. This I know, after he was dead, Job would see God. He would continue in conscious existence. He will not be sink into soul sleep. Kahit po tayo mamatay na, kinuha na tayo ng Diyos, mananatili po tayo sa consciousness natin. Nalalaman pa rin natin yung mga bagay na ating ginagawa. Hindi lamang basta tayo patutulugin. Mayroon pa ring halaga ang buhay natin. Kahit hindi man natin mapagtagumpayan yung krisis na to, and maybe maraming nawala sa atin, nawalan tayo ng trabaho, nawalan ng negosyo, nawala ng mga mahal sa buhay, the worst. Pero ang sabi doon, ang buhay natin hindi mawawala ng pag-asa. Kahit iwan natin ang mundo na to, we will still be in the conscious existence. Makikita natin ang Diyos in the flesh. Ibig sabihin ni Job, in the resurrected body or in his soul. Tuwang-tuwa siya, galak na galak ang kanyang puso at isipan dahil alam na alam ni Job, when he see God, he will able to see and gaze upon God in all His glory throughout all eternity. Yan po ang pinagnanasahan ni Job.
na mapagmasdan niya ang kaluwalhatian ng ating Diyos throughout eternity. Amen po ba? He knew that he would see God face to face, and such an all-consuming vision was all he wanted. Yun na lang yun na lang ang natitirang pag-asa niya. Dahil sa kabila ng kanyang nararanasan, alam naman ni Job, kahit dumaan siya sa punto na marami siyang bagay na nasabi, marami siyang bagay na para bang kinalimutan na siya ng Diyos, tinalikdan na siya ng Diyos, pinagsisihan pa niya yung araw ng kanyang kapanganakan. Pero in spite of everything Job has been through, naniwala pa rin siya na makikita ng Diyos, makikita niya ang Diyos in the future face to face. And lastly, Job's faith rises above discouragement because of his adoration. And this is a longing reality. Sa verse 27 po, my heart yearns within me, ang sabi doon. Oh, how I long for that day, for that moment, and gone overwhelmed of that thought. Ang sabi ni Job, gaano ko kinasasabikan yung araw na yun, yung sandaling iyon, yun ang naglalaro sa isipan niya. Yun ang naglalaro sa isipan niya. This is his personal disclosure. Whom shall I see for myself? Tuwan-tuwa po si Job dahil makikita na niya ang Diyos ng personal at hindi naaayon lamang sa sinasabi o nakasulat. This is his personal discovery. And my eyes shall see and behold, not the other, not another. My own eyes shall see. Gazing God for all eternity will be with his own eyes. Di po ba napakasarap isipin na makikita natin ang Diyos ng sarili nating mga mata. Makakapiling natin siya for all eternity. We will no longer be stranger to God because God is with us. Personal delight. This adoration is the personal delight of Job. How my yearns within me. One writer say, Job's inner being was ready to burst with the holy passion to look upon God. Yun po yung damdamin niya nag-uumapaw sa pagnanasa na makita niya ang Diyos. And this is the spiritual heartbeat of one who was consumed with the direct vision of God. Ito po ang tibok ng puso ng isang tao na nakita niya yung mga vision patungkol sa ating Panginoon. This is how we must act as a believer. Kailangan po, mga kapatid, ito po ay isang hamon. Maaring sa mga susunod na panahon, mapagtagumpayan man po natin yung pandemic na ito, dumaan man tayo rito, nakagawa man ng vaccine para dito, maybe sa darating na panahon, maaring magkaroon pa rin ng mga ganitong pangyayari sa buhay natin. So yung pong level ng pananampalataya natin dapat laging mataas. Hindi natin dapat pabayaan kung tayo nakaranas ng mga dagok sa buhay, ipagpapalit natin yung kaligayahan natin, yung pananampalataya natin, doon sa mga problemang dapat nating kaharapin. Di ba mga kapatid, mas masarap na harapin natin ang ating mga problema na kasama natin ang Diyos. Mas masarap na harapin natin yung mga problema natin na magdudulot ito ng lalong pagtaas ng ating pananampalataya. Sa ating pong pagbawakas, ang sabi po rito, ang pananampalataya ni Job o Job's faith enabled him to see through the faults presented to him. Sa pamamagitan po ng kanyang matinding pananampalataya, nakita niya ang mga bagay na maganda sa kabila ng mga maling akusasyon na inihaharap sa kanya. Ang pananampalataya po ni Job
ay nagdulot ng basihan ng ating paglago into a deeper understanding of God. Yung pong klase ng pananampalataya ni Job ay nagturo sa atin kung paano pa tayo mas lalago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Sana po yun ang isipin natin, hindi yung negative side. Yung nangyari sa kanya yon upang turuan tayo na lalo tayong maging malalim sa pagkakilala sa ating Panginoon. Job's faith led a profound relationship with God that overcame his bad experiences. Ang pananampalataya po ni Job ay nagbunsod sa mas matinding kaugnayan niya sa Diyos upang mapagtagumpayan niya yung masasamang bagay na nangyari sa kanya. Life in this earth will be over. Ito po ay isang katotohanan. And we will be with the Lord in heaven sa mga susunod pong panahon. Kailangan po tayo laging handa for the time of our change. Sa mga pagbabago pong darating sa buhay natin. Napakaganda pong tularan yung naging pananampalataya ni Job kung papaano niya napagtagumpayan yung mga struggle, trials and discouragement of his life. Before we close, meron pong 3 bata who gave the definition of faith. Sabi nung isa, faith is taking hold of God. Ang pananampalataya daw po ay ang paghawak sa Diyos. At sabi po ng pangalawang bata, faith is holding on to God. Manatili tayong nakahawak sa Diyos. At ang sabi ng pangatlo, faith is not letting go. Ang pananampalataya ay hindi bumibitaw. Well, each boy was right. Manatili po tayong nakahawak sa Diyos at huwag tayong bibitaw. Sa umaga pong ito, gusto ko pong maunawaan natin na tayo po ay nakakapaglingkod sa Diyos doon sa the highest peak nung pagkatao natin bilang mga mananampalataya because of our faith. Kung walang pananampalataya, wala tayong mga bagay na maaaring gawin. Kailangan po, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, kahit sa mga matitinding pagsubok, nandun po yung pananampalataya natin, the faith that rises above discouragement. Maaari po ba tayong manalangin? Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito at talagang napakabuti mo sa bawat isa. Sa loob po ng halos 70 araw, kami po ay dumanas ng matinding suliranin because of this crisis, because of this COVID-19. Dineclare po ng aming Pangulo ang quarantine, enhanced community quarantine. At ngayon po, nandito na kami sa modified ECQ. And probably, next month, nasa GCQ na kami. Pero Panginoon, maging ganito man po yung sitwasyon ng buhay namin, ay patuloy pa rin po kami, Panginoon, na magtitiwala sa iyo. Father God, hindi po namin alam ang hinaharap. Hindi po namin alam kung paano kami babangon, kung paano kami magsisimula. Pero alam namin, Panginoon, na mayroong isang Diyos, mayroong isang tagapagligtas na nanatiling buhay at nananatiling nagtatanggol sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, gawin po naming inspirasyon ang buhay at pananampalataya ni Job. Wag po kami panghinaan. At nawa, yung buhay namin ay yung dating buhay pa rin na normal. Parang isipin namin na malaya kami nakapaglilingkod sa iyo. Malaya kami na naibibigay lahat, Panginoon, yung dapat naming gawin. Kahit po sa kabila ng kahirapan, matuto pa rin po kaming umabot, Panginoon, nung mga kapatiran namin na talagang nangangailangan. In spite of everything, O God, we continue to put our trust in you. We continue to have faith in you, God.
Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At maaari po ba nating taas ang ating mga kamay for our benediction? May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and be gracious to you. And may the Lord turn His face upon you and give you peace. May the Lord grant you the faith that rises above discouragement. And may He continue to sustain you in many blessings in life and strength to overcome weaknesses, both now and forever. Amen. Para sa ating pong gawain, mga susunod na gawain, manatili po tayong nakasubaybay. Meron po tayong gawain from our Central Church, 8 a.m. at kasunod po nun, 10 a.m. Thank you and God bless.